Hello, mga kapatid, narito naman ako inutusan ng Holy Spirit upang mag-evangelist dito sa YouTube para makarating sa inyo sa buong mundo ang mensahe ng Panginoon dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hallelujah. Lord, narito ako, Panginoon, nagpapakababa kay Panginoon na itaas sa aking buhay. Hallelujah. At bigyan mo ako, Panginoon, kaalamang karunungan na nagmumula sa iyo na ipahahagi ang mga salita mo sa buong mundo, sa mga tao, Panginoon, at manawa, pag narinig nila itong mga mensahe mo, sila po ay tanggapin ka sa kanilang buhay at sila po ay magbagong buhay. Tulungan mo sila, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Dito po sa Levitico 18 verse 6 hanggang 30. Babasahin ko po. Hallelujah. Huwag kayong mag-aasawa sa mga malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh, huwag mong sisipingan ang iyong ina, iyan ay pagpupugay sa puri ng iyong ama. Ang iyong ina ay di mo dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang ibang asawa ng iyong ama, siya'y kasiraang puri niya. 9. Huwag mong sisipingan ang iyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng iyong ama o ng iyong ina, maging sa inyo ipinanganak o hindi man. Huwag mo siyang hahalayin. 10. Huwag mong sisipingan ang iyong apo, maging sa anak mong lalaki o babae, siya'y kasiraang puri mo. 11. Huwag mong sisipingan ang anak ng iyong ama sa ibang babae, pagkat siya'y kapatid mo rin. Huwag mo siyang hahalayin. 12. Huwag mong sisipingan ang kapatid na babae ng iyong ama, siya'y iyong tiya. 13. Huwag mong sisipingan ang babaeng kapatid ng iyong ina, siya'y tiya mo rin. 14. Huwag mong sisipingan ang asawa ng tiya mo na rin siya. 15. Huwag mong sisipingan ang iyong ama, ang iyong manugang na babae, siya'y asawa ng iyong anak na lalaki. Di mo siya dapat halayin. 16. Huwag mong sisipingan ang iyong hihipag, taglay niya ang kapurihan ng iyong kapatid. 17. Huwag mong sisipingan ang anak o apong babae ng isang babaeng nasipingan mo. Maaring ang mga iyon ay kamag-anak mo at siya'y napakasama. 18. Hindi mo maaring maging asawa ang iyong hipag kung buhay pa ang asawa mo. 19. Huwag mong sisipingan ang isang babae samantalang siya'y may regla. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tapos, ito pa, sa regla, marumi siya. 20. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Hallelujah. 21. Huwag mong ihahandog kay Molok ang alinman sa iyong mga anak na babae, pagkat lalapastanganin mo ang pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kang sisiping sa asawa mo. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki. Hallelujah. Nang tulad sa isang babae.
Iyan ay karumal-dumal. 23. Huwag kang sisiping sa alinmang hayop pagkat durungisan mo ang iyong sarili. Kung gawin mo ito, hindi rin naman dapat pasiping ang isang babae sa hayop. Siya'y ubod ng sama. 24. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila sinumpa. 25. Pati ang lupain nila'y naging suklam-suklam, kaya parurusahan ko at itatakwil ang mamamayan doon. 26. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhang kasama ninyo. 27. Ang mga taong nangauna sa inyo rito ay nagumon sa gayon karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. 28. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupang ito, tulad ng nangyari sa kanila. 29. Sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawaing tinukoy ay itatakwil sa kapulungan. 30. Hallelujah. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag kayong gagawan sa kanila para hindi kayo maging masamang tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Amen. Purihin pong Panginoon. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa inyo lahat, mga kapatid. Kaya itong mensahe ng Panginoon nga ipinahatid sa inyo, magbago na kayo, mga kapatid. Kasi ito po binigay ng Panginoon para sa inyo, para kayo ay maligtas, para mapag-isip ninyo ang mga ginagawa na kamalian. Hallelujah. Ang sabi dito sa letter A, mga talata laban sa pagtatalik sa labas ng kasal. Yun, may ganun pa rin. Hallelujah. Huwag kang papasukin sa pakikipagtalik sa isang lalaki na parang sa isang babae. Yun, nabasa natin kanina. Ito ay isang karumal-dumal na gawain. Hallelujah. Number 2 sa Levitico 20:13. Kung ang isang lalaki ay papasukin sa pakikipagtalik sa ibang lalaki na parang sa isang babae, sila ay nagkasala ng isang karumal-dumal na gawain. Sila ay papatayin. Sila ay may kasalanan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yun, yan mabasa natin. Talagang ang mga laganap na ngayon sa buong mundo, mga bakla, mga tomboy, nagsasama sila, karumal-dumal yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sino man na makarinig nito, kayo nga nagtatanggap na bakla o tomboy, magbagong buhay na kayo. Ang sarili nyo, ituwid ninyo. Magsisi na kayo sa mga kanagawa nyong kasalanan, sapagkat karumal-dumal sa ating Panginoon, hindi ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ko kayo nakikita, pero ang Panginoon nakikita kayo. Wala mailihim sa ating Panginoon. Lantad sa Kanya ang lahat. Kaya inutusan ako ng Lord para magsalita dito sa YouTube, makarating sa inyo. Kasi matanda na ako, hindi na ako pwede magbiyahe, puntahan kayo. Kaya sa YouTube, sa buong mundo, makakarinig ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Salamat ako sa Panginoon dahil kahit matanda ako, ginagamit pa ako dito sa YouTube. Number 3, sa Roma 1,
verse 26, 27. Dahil dito ay ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat ang mga babae nila ay nagpalit ng likas na paggamit sa hindi likas. Ganito rin ang mga lalaki na iniwan ang likas na paggamit sa mga babae. Yan, hindi po kalugod-lugod talaga sa Panginoon yung mga ganong bagay. Letter B. Mga talata laban sa pag-aasawa na maraming kasama. Yan, makita sa una, Mateo 19 verse 4 hanggang 6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa inyo? Lumikha sa simula, sabi niya, ay naglagay ng lalaki at babae, at sinabi, kaya'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang katawan. Yan, yung nag-asawa naman, yung kinasal, ayun, iiwanan daw yung ama at ina para magsama silang dalawa. At mayroon kalugod-lugod na nangyayari sa buhay nila at hindi sila magkasala. Number 2, sabi dito sa unang Timoteo 3 verse 2, sabi niya, kaya kailangan wala siyang kapintasan. Yun, wala daw kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat sa kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting taga-pagturo. Yan ang mga kinasal daw po na mag-asawa. Nandoon yung kagalang-galang, hindi dapat pag-asawa ng iba kasi mayroon na siya asawa. Pero ngayon mga kapatid, nakikita kayo ng Panginoon. Marami po ngayon ang mga kinasal na, may anak na, nag-aasawa pa ng iba. Hiniwalay ng asawa, naghanap ng iba. Ngayon, dumadami yung mga anak. May anak sa una, may anak sa pangalawa, hanggang 3. Hindi yan kinalulugdan ng Panginoon. Walang respeto ang bawat isa. Ang sabi nga ng Panginoon, pag kayo'y nagsama sa isang katawan, maging kagalang-galang. Amen. Purihin po ang Panginoon. At dito na tayo magwawakas. Letter C. Mga talata laban sa mga gawain laban sa kalooban ng Diyos. Una, gawa. Makikita natin sa gawa. Gawa 15 verse 20. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi naangkop sa mga pinili ng Diyos na maging bayan ng Diyos. Hallelujah. Nandun po yung nakikita rin po sa sa unang Korinto 6 verse 9 hanggang 10. Sabi niya doon, hindi ba ninyo alam na ang mga hindi matuwid ay hindi makakasali sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga makasalanan, ang mga mapakiapid, ang mga mapangahas, ang mga mapagmalabis. Ang tao daw po nga hindi nagbabago, hindi makakarating sa ating Panginoon. Hindi makakasama sa kaharian ng Panginoon. Ang mga tao dito sa mundo, maraming karumalduman lang pinagagawa. Kaya nga hinatid sa inyo ng Panginoon mensaheng ito dahil mahal kayo ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Panginoon na kayo ay magbagong buhay. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan na nagawa. At huwag kayo gagawa ng kasalanan tulad ng mga may asawa na kinasal. May grande pa yung kasal, pagkatapos ngayon ay naghiwalay naman. Tapos naghanap ng ibang babae. Ang mga tao ngayon, malalakit babae,
nakikipag-apid na, nag-iiba-ibang asawa. Hindi ang kinalulugnan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Dahil pinasusuklaman ng Panginoon ang mga bagay na yon. Tulad ng, halimbawa, nag-asawa, tapos ngayon hiwalay, may anak. Ang mga anak nila naghermentado, ang anak nila nagwawala, ang anak nila nababarkada. Kasi nakikita sa magulang na hindi maganda ang mga pagsasama nila. Minsan ang mga anak nila napapariwara, namasama sa mga masasamang gawain, sumasama sa mga nag-aadik, sumasama sa mga kung anong mga bagay, napapasama sila, nakakapatay ng tao, na nanggagahasa. Kasi rebelde ang mga kabataan ngayon. Marami ngayon ang mga tao ngayon, ng mga rebelde, mga kabataan pa, nanggagahasa na sa mga babae. Hindi nila ginalang ang mga babae. Hallelujah! Kasi nakikita sa magulang nga ang kanilang ama at ina nag-aasawa ng iba, naghiwalay, hindi magkasundo. Dapat pag hindi nagkasundo, hindi na mag-asawa uli, magbalik uli, mag-pray, humingi tulong sa Panginoon para hindi kayo magkasala. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, itong mensahe ng Panginoon, basahin ninyo yung nabasa natin kanina sa yung sa Levitico 18 verse 6 hanggang 30. Basahin ninyo yon, mga kapatid. Magbukas kayo ng Bible. Kung mayroon kayo Bible, magbasa kayo. Tatama sa inyo yan. Hallelujah! Marami ngayon sa buong mundo ang masasamang ginagawa na sa buong mundo. Hallelujah! Mga apo ginagahasa ng mga lulo. O di ba? Marami ngayon. Ang nakikita ng Panginoon yan. Mga anak napapasama dahil sa mga lalaki. O, tapos yung anak nilang babae, nababarkada, napapasama, bata pa, nag-aasawa na. Kasi ang mga magulang nagpabaya sa kanilang mga anak. Hallelujah! Tapos mag-aasawa ng iba. Hallelujah! Ganun din. Ang mga anak nila nagrebelde, nakikita sa magulang. Maawa naman kayo, mga kapatid, sa inyong mga anak. Huwag na kayo gagawa ng kasalanan. Maawa kayo, mahalin ninyo ang tunay ninyong asawa. Mahalin niyo ang mga anak niyo. Kasi nagpakasal kayo. Pinagsumpaan ninyo yun. Tapos sa kasal ninyo. Pagkatapos ngayon, hindi lang kayo magkasundo, maghiwalay. Kaya dapat balikan ninyo ang asawa ninyo at pagsisihan mga nagawang kasalanan. Huwag kayo makipag-apid sa iba. Kayo din mga babae, huwag kayo mag-iapid sa iba. May mga asawa kayo. Hindi kayo pwede mag-asawa uli dahil kinasal kayo. Hallelujah! Para yung mga anak ninyo hindi mapariwara. Hallelujah! Amen! Purihin po ang Panginoon. Hanggang dito na lang mensahe ng Panginoon. Kaya magbasahin ninyo itong mga verses na binigay sa akin ng Panginoon. Basahin ninyo. Hindi ko binasa lahat-lahat yung nandito sa yung iba kasi sobrang haba. Yung una lang binasa ko. Pero basahin din ninyo yon. Hallelujah! Para malaman ninyo kung anong ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon. Dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon, mga kapatid. Malapit na darating ang Panginoon. Masasama na mga nangyayari ngayon, kaguluhan. Sa ibang bansa, nagkakagulo. Hallelujah! Lindol, bagyo, hallelujah! Nangyayari na. Awayan, bawat bansa. O diba, sa ibang bansa, ano nangyayari? O marami na matay dahil sa mga lindol, mga baha. O marami nangyayari na mga disaster na hindi natin inaasahan. Kaya malapit na darating ang Panginoon. Magsisi na kayo sa mga nagawa niyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon. Talikdan ninyo ang kasalanan ninyo, pagsisihan ninyo at magbalik kayo sa Panginoon. Nandyan ang Panginoon nakahanda magpapatawad sa inyo dahil mahal kayo ng Panginoon. Alam mo, kaya hindi pa dumarating ang Panginoon dahil naawa ang Panginoon sa mga taong marami pang hindi pa naliligtas. Marami pang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya ginamit ako ng Panginoon dito sa Nutyo para sa buong mundo marinig ito. Kaya mga kapatid, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay para makasama tayo
sa kaharian ng Panginoon. Makasama kayo sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi nga dito sa nabasa natin, pag ang tao daw, pag hindi magbago, hindi pagsisiyan ng mga nagawang kasalanan, hindi makakarating sa kanyang kaharian. Dito sa nabasa natin. O di ba? Masakit 'yon. Saan mapupunta? Yung mga taong 'yon na hindi nagsisi, hindi tinanggap ang Panginoon sa buhay niya, saan mapupunta? Sa impyerno. Masusunog doon. O, kaya mga kapatid, hallelujah, ako'y nagkakarumbal din sa inyo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Baguhin na niyo yung sarili niyo. Tanggapin niyo ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Ako'y nagpatanggap din dito sa YouTube. Kung narinig ninyo yung pagpatanggap ko, tanggapin niyo ang Panginoon. Magsara kayo ng kwarto, sumunod kayo sa panalangin, at ang nakarinig lang yung ang Panginoon at saka ikaw. Huwag ka magpe-pray nga marami kayong kasama, madidistract ka lang. Kaya, purihin ang Panginoon. Kung marinig ninyo ang mensahe ng Panginoon nauna dito, nagpatanggap ako, kaya tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Ama, hanggang dito na lang mga kapatid. I love you sa inyong lahat. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mensahe nga pinarating mo sa kanila. Nawa Panginoon, hipuin mo ang kanilang puso at isipan. Hallelujah. Kayo Panginoon ang manguna sa kanilang buhay. Tanggapin ka nawa sa kanilang buhay. Hallelujah. Nawa Panginoon, baguhin mo ang kanilang puso at isip. Ibalik mo ang mga dati na pagmamahal sa bawat mag-asawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag nila pabayaan ang kanilang mga anak para hindi mapariwara. Hallelujah. Lord, mangusap ka sa kanilang puso at isip. Kumatok ka sa kanilang puso. Kumatok ka, Panginoon. Magpakita ka sa kanila sa panaginip, sa pagtulog nila. Magpakita ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, tanggapin ka na sa kanilang buhay. Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Hallelujah. Kayo, Panginoon, alam namin, Panginoon, nga marunong ka magpatawad, Panginoon. Nandoon, Panginoon, gihintay ka lang, Panginoon, nga ang tao magsisi sa kanilang kasalanan. Tatanggapin mo at patatawarin mo. Ama, salamat sa oras nito. Marami ang tumanggap sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.